Alam mo ba? Lapis. Isang simple at karaniwang gamit na makikita sa halos lahat ng bagong bili na school supplies tuwing pasukan. Maliit lang ito pero malaki ang nagagawa. Mula sa pagguhit, pagsulat at paglikha ng mga ideya. Pero naisip nyo na ba kung paano ito ginagawa? At totoo nga ba na nanggaling ito sa puno? Ang kasaysayan ng lapis ay nagsimula noong panahon ng 1560 kung saan isang malaking tipak ng pure graphite ang natagpuan sa Barrowdale, England. Akala ng mga tao noon ang graphite ay isang uri ng lead kaya hanggang ngayon tinatawag pa rin ito na lead pencil. Kahit wala naman talagang lead sa loob nito. Dito na rin nagsimula ang paglikha ng lapis gamit ang natural na graphite. Ang mga naunang lapis ay hindi kagaya ng mga nakasanayan natin ngayon. Noon, ibinabalot lang ito sa graphite sa string para magamit. Pero sa paglipas ng panahon, naisip ng mga tao na mas madaling gamitin ito kung ilalagay sa loob ng kahoy. Kaya noong 1795, isang French inventor na si Nicolas Jacques Conte ang unang gumawa ng modernong lapis sa pamamagitan ng paghahalo ng clay at graphite na inilalagay ang mga ito sa loob ng kahoy. Ang proseso ng paggawa ng lapis ay hindi rin ganun kasimple. Nagsisimula ito sa pagputol ng mga napiling kahoy, kadalasan ay cedar dahil madali itong iukit. Ang mga kahoy na ito ay hinihiwa sa maliliit na slates at nilalagyan ng butas sa gitna para sa graphite core. Pagkatapos, ang graphite ay ipinapasok sa mga inihandang kahoy. Isinasara ito gamit ang special adhesive para siguraduhin na hindi ito basta-basta magbubukas at hindi pa rito natatapos ang proseso. Ang mga nakasaradong lapis ay hinuhulma sa mga hugis na bilog, hexagonal o minsay triangular pa. At pagkatapos nito, pipinturahan na nga ang mga nahulmang lapis. 'Di ba? Ang simpleng gamit na ito may taglay palang komplikadong proseso. At alam ko, para sa mga naghahanda sa kanilang board exam dyan, huwag niyong kalimutan ang inyong mga lapis. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!